Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabalanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda at ganoon din naman ngayon ang unang araw ng nobinaryo para sa kapistahan ng ating pintakasing patrong si San Jose. At sa puntong ito, malinaw paalala sa atin na ang isa sa pinakamahalagang paghahanda ay yung tayo po ay makapagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pangungumpisal. So sana po ay hindi natin ito makaligtaan dahil isa ito nga sa pinakamahalaga na dapat nating gawin. Ngayon, ang tanong sa ating ebanghelyo ay makailang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala? Kamusta po ba ang karanasan ninyo? Gaano kahirap sa atin ang magpatawad, lalo tigit, sabi nga paulit-ulit na ginagawa sa atin. Kadalasan naman, halimbawa, sa panahon natin ngayon, tayo din naman ang
pumipili ng mga taong gagawa ng kasalanan sa atin. Siya, alam mo na nga ginagawan ka ng kasalanan, pero okay lang naman. Pero yung usapin na yung pagpapatawad, gaano kahirap sa atin ang magpatawad. Sige nga po. Kasi ito ay pinapaalala sa atin dahil tayo na nagkakasala, pinapatawad tayo ng Diyos. Bakit niya tayo pinapatawad? Para tayo din ay matutong magpatawad. Hindi tayo binibilangan ng Diyos. Para bang kapag humarap tayo sa Diyos, simula kailan ba tayo nagkaroon ng kamulatan? Sabihin natin 5 years old, alam na natin yung mali, nagagawa natin yung mga kasalanan. Sasabihin ba sa atin ng Diyos, simula 5 years old, paulit-ulit ka na lang. Wala namang ganun eh. Kasi nga, sa sakramento ng kumpisal, kapag natapos tayong magbalik loob, laging back to zero. Laging okay na yun. Wala nang babalikan ang Diyos, kaya kung magkasala tayo ulit, panibago na ito. Hindi 1, 2, 3, 4, walang ganun sa Diyos. Pero tayo din, sana nga maisip-isip din natin kasi tayo bilang mga tao, mahilig tayo, nagpapatawad tayo, pero nagbibilang tayo. Diba na? Nagbibilang tayo. Na isang bagay na pwede nating hingin sa Diyos, yung kalakip ng pagpapatawad ay yung paglimot. Dahil sa atin, nagpapatawad nga tayo, pero hindi natin kinakalimutan yung mga nagawa. Magandang hingin nga sa Diyos, diba, na mawala sa ating yung dala-dala pa rin natin yung ginawa ng ibang tao o ginawa ng tao sa'yo, pero nagpatawad ka, pero hindi ka lumimot. Nakukuha niyo po ba? Missing. Kasi totoo naman po, yung karanasan ni Pedro, karanasan nating lahat. Nahihirapan tayong magpatawad. Kaya sana po, dahil tayo din naman, lahat naman tayo may nagagawang kasalanan, sana tayo rin mas maging sensitive din naman tayo. Na hindi, kasi pwede dito kasi, hanggang ilang beses ko ba ang patatawarin, baka pwede rin namang mapaghilayan natin na itigil natin yung paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan sa ating kapwa. Maging sensitive tayo na nakakasakit tayo, nakakasama tayo ng loob, at kung ma-realize mo, ikaw na mismo ang humingi ng tawad. Magkaroon tayo ng lakas ng loob na akuin ang ating mga nagawang kasalanan. Kasi mahirap talagang patawarin ang isang taong hindi naman humihingi ng tawad. At bakit hindi humingi ng tawad? Hindi niya inaako at inaamin na may nagawa siyang kasalanan. Kaya malalim na pagninilay ang hinihiling din sa atin. Nakala natin okay na lang, okay na yon, pero hindi pa eh. Kasi yung healing process din naman, sa taong nasaktan mo, ay yung ikaw din mismo yung hihingi ng tawad sa nasaktan mo. Muli, mahirap patawarin ang isang taong hindi humihingi ng tawad. Pero kung sakali na humingi ng tawad, huwag nating ipagdamot ang kapatawaran na ito kung paanong ang Diyos ay hindi nagiging madamot sa pagpapatawad sa atin. Amen.